Hindi ko na alam kung anong oras na nang magsimulang bumigat ang hangin. Parang may amoy na kakaiba, amoy ng sinunog na kandila, at ng dugo na matagal nang natuyo. Sa gitna ng tahimik na kalsada sa baryo, may maririnig kang mumunting kalansing ng mga kampana pero walang simbahan. At sa di kalayuan, tila may mga taong kumakanta, mabagal, parang dasal, parang panaghoy. Ako si Lara, isang dalagang sanay sa hirap, sa tahimik na mga gabi sa Iloilo kung saan ang gutom ay karaniwan na lang, at ang dasal, parang hangin na walang sagot. Lumaki akong ulila. Ang tanging naiwan sa akin ng nanay ko ay isang lumang litrato, ako, siya, at isang lalaking hindi ko kailanman nakilala. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang paulit-ulit kong binabasa tuwing gabi, huwag kang magtiwala sa mga ngumingiti sa ilalim ng buwan. Hindi ko maintindihan noon. Pero ngayong gabi, habang naglalakad kami ni Marco, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata, parang biglang tumama sa akin ang bigat ng mga salitang yon. Lara, baka naman napasobra lang yung alak ni Mang Resty, kaya akala mo may naririnig ka, sabi ni Marco sabay tawa, pilit na pinapagaan ang gabi. Pero sa mga mata niya nakita ko yung pag-aalala. Tahimik siya habang naglalakad kami sa makitid na daan, dala ang isang lamparang halos maupos na. Nasa daan kami pauwi mula sa isang pista sa kabilang baryo. Dapat ay 1 oras lang ang biyahe pabalik. Pero parang naligaw kami. Ilang beses na kaming lumiko, ilang beses na naming nakita ang parehong puno ng akasya na may nakasabit na pulang tela. Hindi ba yan din yung nadaanan natin kanina? Tanong ko. Napahinto si Marco. Tumitig siya sa puno tapos sa akin. Walang sagot. Tahimik. Maliban sa malayong tugtugan ng tambol at mga tawa, parang may ibang pista pa sa dulo ng kalsada. Pero impossible. Wala nang baryo pa sa banda rito. Siguro fiesta rin, sabi ni Marco, pilit na nakangiti. Tara, baka may makausap tayo ron. Habang papalapit kami, napansin ko ang kakaibang liwanag. Hindi ito tulad ng ilaw ng bombilya o kandila. Parang apoy, pero malamig ang kulay, bughaw, halos puti. At ang mga taong sumasayaw sa gitna ng plaza hindi ko maipaliwanag. Nakasuot silang lahat ng itim at pula. Ang mga mata nila kumikislap sa dilim. May mga batang umiikot sa paligid, bitbit ang mga kalabasa na may apoy sa loob. Pero sa halip na tuwa, may bigat ang hangin. Parang piyestang iniaalay hindi sa Diyos, kundi sa kung sino man na nakikinig sa ilalim ng lupa. Magandang gabi po, bati ni Marco sa isang matandang babae na may hawak na kandila. Ngumiti ito, dahan-dahan. Gabi rin, iho. Napadaan kayo? Tumango si Marco. Naligaw po kasi kami, pauwi sana sa San Vicente. Ngumiti ulit ang matanda, pero sa ngiti niya may kakaiba. Parang masyadong matagal. Parang masyadong tuwid ang mga ngipin. Tamang-tama, sabi niya. Magdamag na pista ngayon. Sumali muna kayo. Gusto kong tumanggi. Gusto kong tumakbo. Pero sa tono ng boses niya, parang may kung anong humihila sa amin papasok. Habang naglalakad kami papasok sa gitna ng liwanag, napansin ko ang isang mesa ng mga alay, mga manok, kanin, at mga kandilang may kakaibang hugis. Sa gitna ng mesa may nakalagay na litrato. Lumang litrato. Nilapitan ko. Nanlamig ako. Ako yon. Bata pa. Nasa likod ng simbahan sa amin. At sa tabi ko si Marco. Marco, mahina kong sabi. Tignan mo to, lumingon siya, pero parang hindi niya ako naririnig. Tumitig lang siya sa mga sumasayaw sa paligid, parang nawala sa sarili. Marco, sigaw ko mas malakas. Saka ko lang napansin ang mga taong sumasayaw, isa-isa nang humihinto. Lahat sila sabay-sabay na tumingin sa akin. Walang nagsalita. Wala ring tumawa. Tanging mga mata lang nila sabay-sabay na kumikislap sa liwanag ng mga kandila.
Lara, bulong ng matanda sa tabi ko. Matagal ka naming hinintay. Napaatras ako, pero sa bawat hakbang, parang lumalapit ang mga mukha nila. Ang mga kamay unti-unting umaabot. Hindi malito, sabi ko, halos hindi lumalabas ang boses. Naliligaw lang kami. Pero sa gilid ng mata ko, nakita ko si Marco, nakangiti na. Pero hindi yung ngiti niyang kilala ko. Ang mga mata niya, dilat na dilat, parang wala ng tao sa loob. Minsan, sabi ng matanda, hindi lahat ng naliligaw ay gustong makauwi. At doon ko naramdaman yung hangin, malamig, parang dumaan sa loob ng laman ko. May mga tinig sa paligid, bulong-bulong, parang dasal. May umaawit ng salitang hindi ko maintindihan. Lumapit ako sa mesa, kinuha ang litrato, at sa mismong sandaling iyon biglang nagbago ang mukha sa larawan. Hindi na ako yung batang nakangiti. Ang mata ko sa litrato pula na. At sa likod ko may anino ng babae hawak ang aking balikat. Nabitawan ko ang litrato, tumakbo ako, pero saan man ako lumiko, pareho lang ang dinaraanan ko. Parehong mga bahay, parehong puno, parehong mukha ng mga taong nakamasid. Marco, sigaw ko. Tara na. Pero naririnig ko lang ang tawa niya. Mahina, parang galing sa ilalim ng lupa. Sa dulo ng daan, may nakita akong maliit na kubo. Dali-dali akong pumasok, humihingal. Sa loob, madilim. Pero may kandilang nakasindi. At sa tabi nito, may nakalagay na isa pang litrato. Ako ulit. Pero ngayon, may nakasulat sa ibaba, Fiesta ng mga naligaw, Oktubre 21. Kinilabutan ako. Oktubre 21 ngayon. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko mula sa likod. Mabigat. Malamig. Lara, pamilyar ang boses. Si Marco. Pero mahina. Basag. Hindi tayo naligaw. Paglingon ko, nakatayo siya sa dilim, hawak ang sariling ulo. Sa leg niya, puro sugat. Bumalik tayo sa piyesta nila, bulong niya. At yung litrato, hindi yun paalala. Paanyaya yun. Nabitawan ko ang kandila. Namamatay ang apoy isa-isa. Hanggang sa dilim na lang ang natira. At sa dilim, narinig ko ulit yung mga kampana. Mabagal. Malungkot. Tapos isang boses, hindi ko alam kung kanino. May bago na namang pista ngayong taon. Ang huling naalala ko ay yung lumang litrato na muling nagliwanag. Ngayon, 3 na kaming nasa larawan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, kung ikaw ang nakakita ng sarili mong mukha sa litrato ng mga patay, makakatulog ka pa kaya? Pagmulat ng mga mata ko, amoy lupa ang unang sumalubong sa akin. Mabigat ang dibdib ko, parang may nakadagan. Nakahiga ako sa sahig ng isang lumang bahay, may mga kandilang nakasindi sa paligid. Malamig. Tahimik. Sa labas, maririnig ko pa rin ang mga kampana, mahina, parang tinig ng isang lugar na ayaw tumigil. Gising ka na pala, sabi ng boses mula sa dilim. Napalingon ako. Isang matandang babae, nakaupo sa isang sulok, may hawak na mangkok ng tubig at dahon ng gabi. Ang mga mata niya puti, parang walang itim. Pero ang tinig niya kalmado, halos parang ina. Nasaan si Marco? Tanong ko, halos bulong. Hindi siya sumagot agad. Nilapag lang niya ang mangkok sa sahig, saka siya tumayo. Kung yung lalaking kasama mo, hindi ko alam kung saan na siya dinala. Pero kung gusto mong mabuhay, makinig ka muna. Lumapit siya sa akin, marahang inabot ang kamay ko. Mainit ang palad niya, pero ramdam ko ang kakaibang panginginig. Hindi aksidente ang pagdating mo rito, iha. Matagal ka na naming inaantay. Nanlamig ako. Sino ka ba? Isang albularyo o siguro noong unang panahon pa, sagot niya. Pero ngayon, ako na lang ang natitirang tagapagbantay ng sumpang di natatapos. Tahimik ako.
Ang lampara sa gilid ng silid ay kumikislap, parang sinasabayan ang kabog ng dibdib ko. Anong sumpa? Ngumiti siya. Ang sumpa ng mga naligaw. Muli kong naalala ang litrato, ang lumang larawan ng bata pa akong nakangiti, habang may aninong nakatayo sa likod ko. Ang nanay mo, patuloy ng matanda, isa sa mga unang ginamit ng mga taga rito para itago ang kasalanan ng baryo. Napasinghap ako. Anong ibig mong sabihin? May pista noon, pista para sa kasaganaan. Pero hindi para sa Diyos. Para yon sa mga nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa, mga nilalang na nag-aalay ng kaluluwa kapalit ng ulan at ani. Ang nanay mo siya ang huling tumanggi sa kasunduan. Kaya pinatay nila siya at sinisi sa mga aswang. Ramdam kong unti-unting lumalabo ang paningin ko. Hindi sinasabi nilang nalunod siya sa ilog. Umiti ang matanda. Nalunod na siya. Pero hindi sa tubig. Sa mga dasal na ginawa nila para malimutan siya. Tahimik. Walang ingay kundi ang pag-uga ng mga sanga sa labas. Bakit ako, tanong ko. Bakit ako ang pinili nila? Kasi ikaw ang anak niya, sagot ng albularyo. At dala mo pa rin ang mutya na sinumpa niya bago siya mamatay. Lumapit siya sa akin, kinuha ang kamay ko, at dahan-dahang binuksan ang palad ko. Sa gitna nito, may maliit na bato, maputlang berde, kumikislap kahit walang liwanag. Hindi ko to alam, sabi ko, nanginginig. Matagal ko na tong suot, iniwan sa akin ng nanay ko. Tama, sabi niya. Yan ang mutya ng pagbalik. Hanggat dala mo yan, babalik at babalik ka sa parehong gabi. Sa parehong pista. Parang biglang lumamig ang paligid. Naramdaman kong may hangin na dumaan, may mga bulong na parang galing sa labas ng dingding. Bakit ako? Ulit kong tanong, halos umiiyak na. Ano bang gusto nila sa akin? Tao ka nga, sagot ng matanda, pero ang dugo mo hindi. Nagtagal ang katahimikan. Tumitig lang siya sa akin, mahaba, malamlam. At doon ko naramdaman ang bigat ng titig niya. Tao lang siya, pero bakit ganon ang tingin niya sa akin? Parang alam niyang sa loob ko, may bahagi ng mundo na hindi dapat gumising. Bumigat ang hangin. Sa labas, may naririnig akong mga yapak. Mabagal. Parang may naglalakad na may kalansing ng mga tanikala. Dumating na sila, sabi ng matanda. Hindi mo na kaya pang umalis. Pero baka kaya mo pang pumili. Ng ano? Ng panig, sagot niya. Ng liwanag o ng dilim? Pareho silang parte mo, Lara. Naramdaman kong may luhang pumatak sa pisngi ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa sakit ng katotohanan. Mamamatay ba ako kung hindi ko sila sundin? Ngumiti siya, malungkot. Mas masahol pa sa kamatayan ang nakapaloob sa mutyang yan. Biglang nagliwanag ang bato sa kamay ko. Napaatras ako, pero hinawakan niya ang balikat ko. Huwag kang matakot. Iyan ang huling regalo ng ina mo, ang paraan para putulin ang sumpa. Pero may kapalit. Umuga ang lupa. May mga sigaw mula sa labas. Ang pista nagsisimula na ulit, sabi niya. Bawat taon, sa araw na ito, bumabalik ang mga naligaw. Ang mga kaluluwang hindi makatawid dahil sa kasunduan ng inyong dugo. Bumukas ang pinto. Malakas ang hangin, at sa liwanag ng kandila, nakita ko si Marco, nakatayo, basa ng dugo, pero nakangiti. Lara, sabi niya, paos ang boses. Tara na. Uwi na tayo. Ngunit nang tiningnan ko siya ng mabuti, may butas sa dibdib niya, at sa loob, kumikislap din ang parehong berde ng mutya. Hindi ka si Marco, sabi ko. Umiti siya, pero sa ngiti niyang yon, may luha. Ako nga. Pero hindi na ako buo. Sila na rin ako. Bakit mo to ginagawa, tanong ko. Tandaan mo, sagot niya, hindi lahat ng naliligaw ay gustong makauwi. Parehong linya. Parehong tono ng matandang babae kanina.
Umurong ako, pero biglang may sumabog na liwanag mula sa mutya. Sa isang iglap, bumalik ako sa gitna ng plaza, doon sa pista. Lahat ng mga tao nakatingin sa akin. Nakangiti. Parehong ngiti ng mga nasa litrato. Ngayon, ako na ang nasa gitna ng mesa. Ako na ang may kandila sa tabi. Sa gitna ng ingay ng tambol, may lumapit na diwata, babaeng maganda, pero ang mga mata, itim. Ang buhok niya, parang usok. Sa bawat galaw niya, sumasabay ang hangin. Matagal kitang hinanap, sabi niya, marahang hinaplos ang pisngi ko. Ang anak ng babae kong tumakas sa pangako. Anong gusto mo? Tanong ko, pilit na matatag. Hindi ako ang may gusto, sabi niya. Ikaw. Kasi hanggang ngayon, dala mo pa rin ang sumpa ng iyong ina. Ikaw ang susi para matapos ito, o para magsimula muli. Tumingala siya sa buwan. Ngayon, pipili ka. Ibabalik mo ang mutya sa lupa, at isasama mo ang kaluluwa mo o ipapasa mo ito sa iba. Napalunok ako. Hindi ako mamamatay para lang sa kasalanan nila. Umiti ang diwata. Hindi mo kailangan mamatay. Kailangan mo lang kalimutan. Lumapit siya, inilapat ang palad sa noo ko. Biglang dumaan sa isip ko ang lahat, ang nanay ko, ang tawa ni Marco, ang baryo, ang litrato, ang mga gabi ng gutom. Lahat, unti-unting nagiging abo. Pero bago tuluyang maglaho ang lahat, narinig ko ang boses ng matanda, ang albularyo. Lara, tandaan mo. Huwag kang magtiwala sa mga ngumingiti sa ilalim ng buwan. Parang pumitik ang mundo. Biglang bumalik ang lahat. Nasa daan kami ni Marco. Maaliwalas ang langit. Walang pista, walang kandila. Parang wala lang nangyari. Uy, Lara, sabi ni Marco, nakangiti. Buti nakatulog ka sa biyahe. Nandito na tayo sa San Vicente. Tumingin ako sa kanya, pilit na umiti. Nga. Pero habang bumababa kami ng jeep, napansin ko ang pulang tela na nakasabit sa puno. Pareho. Parehong-pareho. Paglingon ko kay Marco, hawak niya ang lumang litrato. Uy, nakuha ko to sa fiesta kanina, sabi niya. Tingnan mo, parang kamukha mo yung bata rito. Nanlamig ako. Fiesta. Tumawa siya. Yung pista sa kabilang baryo. Sabi nila taon-taon daw sila nag-aalay para sa mga naliligaw. Sa likod ng litrato, may bago nang nakasulat. Hindi na yung dating paalala. Ngayon, ganito na, babalik ka rin sa ilalim ng buwan. Humangin. May mga kampanang tumunog sa malayo. At doon ko lang naalala ang mutya. Nasa bulsa ko pa. Tahimik akong tumingin sa kanya. Tao lang siya, pero bakit ganon ang tingin niya sa akin? Ngumiti si Marco, mahina. Uy, Lara, parang nakita na natin tong daan, no? Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong hinawakan ang mutya. Mainit. Parang may pulso. At bago kami tuluyang makatawid sa tulay, narinig ko ulit ang tinig na matagal nang nananahimik, walang nakakaalis sa pista ng mga naligaw. Ngayon, alam ko na kung bakit. Simula ng araw na yon, hindi na ako mapakali. Kahit anong gawin ko, hindi mawala sa isip ko ang mga kampana, yung tunog na parang laging nasa di kalayuan, kahit wala naman talagang simbahan malapit. Araw na ng linggo. Dapat ay tahimik. Pero habang naglalaba ako sa likod ng bahay, bigla kong narinig ang tawanan ng mga bata. Paglingon ko, may 3 batang naglalaro sa dulo ng bakuran, nag-aagawan ng bato. Tinitigan ko yung bato, maputlang berde, kumikislap. Mutya. Napatigil ako. Sa isang kisap mata, nawala ang mga bata. Iniwan ko ang labada, tumakbo ako pabalik sa bahay. Hawak ko pa rin ang lumang litrato. Paulit-ulit kong tinitingnan, pilit kong inaalala kung kailan ko talaga to unang nakita. Pero parang wala. Parang laging nandyan na lang.
Parang bahagi na ng buhay ko bago ko pa man ito alalahanin. Sa gilid ng litrato, may bagong marka, isang maliit na tuldok ng pula. Dugo. Hindi ko alam kung saan galing. Gabi na nang bumalik si Marco. Pareho kaming tahimik. Pero napansin kong hindi na siya tulad ng dati. May kung anong lungkot sa mga mata niya, parang laging may iniisip. Lara, sabi niya, mahina, nakikita mo rin ba yung mga anino sa labas tuwing gabi? Napatingin ako sa kanya. Anino? Tumango siya. Minsan akala ko hangin lang, pero may hugis sila. Parang mga taong nakatingin sa atin. Hindi ako sumagot. Sa halip tumingin lang ako sa kanya. Gaze moment. Walang salita, pero pareho naming alam na pareho naming nararamdaman yung parehong lamig. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya, kinuha ang lampara. Baka kailangan nating puntahan ulit yung baryo. Baka may sagot dun. Hindi, sagot ko agad. Ayokong bumalik doon. Tapos na yon. Umiti siya, mahina. Sigurado ka bang tapos na? Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako sa tanong niyang yon. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Sa dilim ng kwarto, naririnig ko ang mahinang kaluskos sa labas. May gumagalaw sa ilalim ng mga dahon. Tumingin ako sa bintana, walang tao. Pero sa refleksyon ng salamin, may nakatayo sa likod ko. Isang babae, nakaitim, nakayuko. Paglingon ko, wala na. Pero naiwan ang malamig na hangin, parang hinga ng patay. Kinabukasan, pumunta ako sa lumang bahay ng albularyo. Sarado ang pinto. Pinilit kong kumatok pero walang sumagot. Sa sahig, may mga kandilang upos, may bahid ng abo, at sa gitna, isang singsing. Kinuha ko. Lumang singsing, may ukit ng parehong simbolo sa mutya. Sa loob, may maliit na letra. Alam kong ito yung singsing ng nanay ko. Lagi niyang suot noon bago siya mawala. Nanay, mahina kong bulong. Ano ba talaga tong pinasok ko? Mula sa labas, may umihip na hangin. Kasabay ng hangin, isang boses, pamilyar pero malayo. Anak, huwag kang lalayo sa liwanag, napahawak ako sa dibdib ko, nanginginig. Para bang buhay na bumalik sa puso ko, pero kasabay noon, isang takot na hindi ko maipaliwanag. Pag-uwi ko, wala si Marco. Ang mga gamit niya, naiwan lang. Sa mesa, may sulat, babalik ako sa pista. Kailangan kong malaman kung sino talaga tayo. Halos mabasag yung mutya sa kamay ko sa higpit ng kapit ko. Gabi ulit. Bumalik yung mga kampana. Mabagal. Parang tinatawag ako. Tumingin ako sa litrato. Sa unang beses, hindi na ako yung bata sa larawan, ako na ngayon, pero nakapikit, parang natutulog. Nang gabing yon, napanaginipan ko si Marco. Nakaupo siya sa gitna ng plaza, nakangiti, hawak ang mutya. Pero sa likod niya may mga anino. Daan-daang anino. Ang mga mukha nila walang mata, walang bibig. Lahat nakatingin sa kanya, at sa gitna nila, si Mama, hawak ang singsing, umiiyak. Lara, sabi niya, hindi pa tapos. Ang dugo mo, may utang pa. Nagising ako na pawis, pero malamig ang katawan ko. Sa tabi ng kama, nakapatong ang singsing. Simula noon, nagsimula nang magbago ang mga araw. Minsan, magigising ako na iba ang posisyon ng mga gamit sa bahay. Minsan, may tawag sa pintuan pero wala namang tao. Minsan, maririnig kong may tumatawag sa pangalan ko sa likod ng salamin. Minsan, nakikita ko si Marco sa labas, nakatingin lang, hindi kumikilos. Pero paglalapitan ko, nawawala siya. Isang gabi, habang naglalakad ako sa kalsada papunta sa tindahan, may nakita akong ilaw sa malayo, parang mga kandila. Ang mga kampana muling tumunog. Alam kong mali, pero parang may humihila sa akin papunta ron. Hanggang sa marating ko ulit yung lumang baryo. Tahimik.
Pero nakasindi ang mga kandila sa mga bahay. Parang pista ulit. Sa gitna ng plaza may nakatirik na mesa. May litrato. Ako ulit. Pero ngayon may hawak akong singsing. Bakit niyo to ginagawa sa akin? Sigaw ko sa dilim. May boses na sumagot, mahina, mula sa hangin. Hindi namin sinimulan ito, Lara. Ikaw. Parang may sumabog sa utak ko. Lahat ng alaala, ang gabi ng pagkamatay ni Mama, ang amoy ng kandila, ang mga taong nakamasid sa amin habang dinadala siya sa ilog, bumalik lahat. Naalala ko, ako yung humawak sa mutya noon. Bata pa ako. Inilagay ni Mama sa kamay ko bago siya lamunin ng tubig. Anak, sabi niya noon, kapag narinig mo ang mga kampana, huwag kang lalapit. Pero nilapitan ko. Lagi kong nilalapitan. Kaya siguro hanggang ngayon, hindi ako makaalis. May liwanag sa gilid ng plaza, ang diwata. Yung babaeng nakita ko noon, muling lumitaw. Sa likod niya, may mga aninong gumagalaw, parang mga nilalang na walang hugis. Bakit hindi mo pa tinatanggap, sabi niya. Ang dugo mo, ang alaala, ang kapangyarihang iniwan ng ina mo. Hindi mo ito matatakasan. Gusto ko lang makalimot, sagot ko. Walang kalimutan sa mga nililigaw, sabi niya, sabay lumapit. Bawat takbo mo, babalik ka rin dito. Inabot niya ang kamay ko. Isuot mo ang singsing. Tapusin mo na ang pag-ikot. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko rin ang singsing. Sa sandaling iyon, lahat ng boses, lahat ng sigaw, lahat ng alaala ng nanay ko, parang naghalo sa loob ko. Ayokong tanggapin. Pero ayokong tumakbo na naman. Isinuot ko ang singsing. Agad kong naramdaman ang bigat. Para akong nilulunod ng mga tinig. Nakikita ko si Marco, si Mama, lahat ng mga taong namatay sa baryo. Nakangiti sila. Pero sa gitna ng mga ngiti, may lungkot. Parang gusto nilang makawala, pero wala silang magawa. Anak, sabi ng tinig ni Mama, ang sumpa ay hindi para parusahan ka. Para maalala ka. Bumuhos ang luha ko. Ano nang gagawin ko? Bitawan mo na ang takot. Bitawan mo na kami. Muling umuga ang lupa. Ang mga kandila, isa-isang namatay. Ang diwata, dahan-dahang naglaho sa hangin. Sa gitna ng dilim, ako na lang ang natira, ako, ang litrato, at ang mutya. Sa huling sandali, kinuha ko ang litrato. Inilagay ko sa ibabaw ng mesa, at inilapat ko ang mutya sa ibabaw nito. May umalab na liwanag, pula, dilaw, berde, lahat ng kulay na parang apoy ng kaluluwa. Narinig ko ang mga kampana, pero ngayon mas malinaw. Hindi na malungkot. Parang paalam. Nang magising ako, nasa bahay na ako. Tahimik. Walang kandila, walang kampana. Sa tabi ng kama, ang singsing itim na, parang nasunog. Sa labas, sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon, wala akong narinig. Walang anino, walang boses. Pero sa hangin, amoy kandila pa rin. Bumangon ako, kinuha ko ang litrato. Ngayon, blanko na. Wala nang mukha. Wala na si Mama. Wala na rin ako. Lumabas ako ng bahay. Sa dulo ng daan, nakita ko si Marco, nakatalikod, hawak ang lampara. Marco, tawag ko. Huminto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakangiti. Lara, sabi niya. Tara. May pista raw ulit sa kabilang baryo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parehong linya. Parehong ngiti. Parehong tono. At sa likod niya, nakita ko ang mga kandila, muling nagliliwanag. Ngayon, alam ko na. Ang pista ng mga naligaw hindi natatapos. At kung nakarinig ka rin ng mga kampana ngayong gabi, baka hindi rin ikaw makauwi. Simula ng gabing yon, parang wala nang natutulog sa amin ni Marco. Kahit ipikit ko ang mga mata,
hindi naman tuluyang lumalayo yung takot. Parang may nakabantay sa dilim, sa hangin, sa mismong tunog ng katahimikan. Lagi ko na ngayong napapanaginipan ang parehong eksena. Nasa gitna ako ng plaza, mga kandilang nagliliwanag, at sa gitna ng liwanag ako ulit. Pero hindi ako gumagalaw. Tinitingnan ko lang ang sarili kong nakatayo ron, nakangiti, habang unti-unting dumidilim ang paligid. Sa likod ko, may daan-daang mata, lahat nakatingin, lahat nag-aantay. Paggising ko, pawis na pawis ako. At sa lamesa, naroon ang mutya, hindi ko na alam kung ako ba ang naglagay doon, o kusa na lang itong lumilitaw. Minsan nasa bulsa ko, minsan nasa ilalim ng unan, minsan nasa kamay ko habang natutulog. Parang may sariling buhay. Si Marco naman palaging tahimik. Hindi na siya masyadong tumatawa. Madalas siyang nakatulala, lalo na tuwing hapon, kapag nagsisimula ng dumilim. Minsan, nakikita ko siyang nakatingin sa bintana, parang may kausap na wala naman doon. Marco, sabi ko minsan, nakikita mo rin ba yung mga ilaw sa labas? Umiti lang siya, mahina. Hindi ko alam kung ilaw nga ba sila o mga mata. Tahimik kaming dalawa. Pero sa labas, maririnig mo yung mga aso, tumatahol, parang may kinakatakutan. Yung mga ibon, biglang lumilipad kahit walang hangin. Lahat ng hayop, parang nakakarinig ng hindi namin marinig. Isang gabi, habang kumakain kami, napansin kong nakatitig lang si Marco sa lampara. Walang kumikibo sa amin. Tapos bigla niyang sinabi, "Lara, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba?" Halos mahulog ko ang kutsara. "Anong sinasabi mo? Hindi mo ba napapansin?" sabi niya. "Lahat ng nangyayari umiikot sa'yo. Yung mga anino, yung mga kampana, yung pista, ikaw ang sentro. Baka ikaw talaga ang kailangan nilang bumalik." Hindi ko alam kung anong sasabihin. Parang biglang lumamig ang paligid. "Tao lang ako," sabi ko, mahina. "Hindi ako parte ng kanila." "Sigurado ka?" tanong niya. "Kasi tuwing naririnig ko ang mga kampana, nakikita ko yung mukha mo pero hindi ikaw yung nakangiti." Hindi ko na siya tiningnan. Umakyat ako sa kwarto, bitbit ang mutya. Pero habang paakyat ako, naririnig ko pa rin siya, mahina, parang bulong. "Baka hindi mo lang alam, pero ikaw ang dahilan kung bakit hindi tayo makaalis." Kinabukasan, wala siya sa bahay. Naiwan lang yung lampara sa mesa, nakasindi pa. Sa tabi nito, ang lumang litrato, ngayon, hindi lang ako at si Marco ang nandun. May bagong mukha. Isang babae, nakaputi, nakangiti sa gitna namin. Ang diwata. Nang gabing yon, naramdaman kong hindi na ako mag-isa. May mga aninong gumagalaw sa bawat sulok ng bahay. Sa salamin, may mga mata. Sa kisame, may mga yapak. Sa bintana, may mga mukha, mga nakatingin lang, hindi kumikilos. Minsan, naririnig ko yung pangalan ko, paulit-ulit. "Lara. Lara. Lara." Hanggang sa sumabay yung kampana. Mabagal. Isa-isa. Parang tinig ng mga patay na muling bumabangon. Sa takot, lumabas ako. Bitbit ko ang mutya at ang lampara ni Marco. Sa gitna ng daan, may mga asong nakatayo, nakatingin sa iisang direksyon, doon sa gubat kung saan unang nagsimula ang lahat. Parang alam ko na kung saan ako dapat pumunta. Habang naglalakad ako sa ilalim ng buwan, napansin ko ang mga puno, may mga tela ulit na nakasabit, pula, pareho pa rin. Parang hindi natatapos ang gabi. Parang paulit-ulit lang. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga bulong. "Bumalik ka na, tapusin mo na," hanggang sa marating ko ang lumang bahay ng albularyo. Nakasindi ulit ang mga kandila sa labas. Pagpasok ko, amoy abo, amoy usok, amoy ng lumang panalangin. At doon ko siya nakita, ang matandang albularyo. Nakaupo sa sahig, parang matagal nang naghihintay. "Alam mong babalik ka," sabi niya.
Nasaan si Marco? Tanong ko agad. Ngumiti lang siya pero may lungkot sa ngiti. Nasa pagitan na siya. Hindi pa patay pero hindi na rin buhay. Nabigla ako. Anong ibig mong sabihin? Tinali siya ng pista, sagot niya. Bawat taong nasasangkot sa sumpa, nagiging bahagi ng alay. At ikaw, Lara, ikaw ang tanging makakaputol noon. Napahawak ako sa mutya. Paano? Tinitigan niya ako ng matagal. Gaze moment. Hindi siya agad nagsalita, pero sa tingin niya, alam ko na. May halong awa at takot sa mga mata niya. Ang mutyang yan, sabi niya sa wakas, ay hindi proteksyon. Isa yang paalala. Yan ang puso ng sumpa, ang puso ng nanay mo. Isang bahagi ng kanya, buhay pa rin dyan. Parang may humigop ng hangin sa paligid. Anong ibig mong sabihin? Isinakripisyo niya ang sarili niya para iligtas ang baryo. Pero dahil sa dugo ninyo, nabuksan ulit ang daan. Ikaw ang tulay. Hindi ako, sigaw ko, halos mabasag ang boses ko. Hindi ko to gusto. Wala kang kailangan gustuhin, sagot niya. Ang dugo ay hindi pumipili. Lumapit siya, marahang kinuha ang kamay ko. Ngayon, kailangang pumili ka kung sino ang mananatili, ikaw o siya. Si Marco. Tumango siya. Kung hindi mo siya isasakripisyo, ikaw ang kukunin ng pista. Pero kung siya ang pipiliin mong ialay, makakalaya ka. Tumahimik ako. Ang ilaw ng lampara, unti-unting kumurap. Sa labas, narinig kong muli ang mga kampana. Sa bawat tunog, parang may bumabagsak sa lupa, mga paa, mga anino, mga bulong. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Bumalik sa isip ko ang tanong ni Marco. Hindi ako makagalaw. Naramdaman ko ang bigat ng mutya sa kamay ko, parang may tibok na galing sa loob nito, thump, thump, thump. Parang puso. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco. Basang-basa, may dugo sa gilid ng labi, pero buhay. Lara, sabi niya, tama na. Kailangan na nating tapusin to, lumapit siya, pero humarang ang matanda. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sabi ng albularyo. Ikaw ang susunod kung hindi ka lalayo. Ngunit mumiti lang si Marco. Matagal na akong wala rito. At sa saglit na yon, nakita ko yung mga mata niya itim. Walang puti. Tulad ng mga anino. Tumakbo ako pero hinawakan niya ang braso ko. Mainit, parang nagliliyab. Lara, sabi niya, kung totoo nga na ako ang kailangan nilang ialay, kaya mo ba akong bitawan? Wala akong nasabi. Tahimik. Yung klase ng katahimikang mas malakas pa sa sigaw. Hindi ko alam, sagot ko, halos pabulong. Alam mo, sagot niya. Dahil sa simula pa lang, ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ang pista. Ang mutya sa kamay ko, nagliliwanag ng sobrang tindi. Ang mga kandila, sabay-sabay na sumindi. Sa paligid, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Tumataas, lumalapit, umiikot sa amin. Bitawan mo siya, sigaw ng albularyo. Kung hindi, pareho kayong mawawala. Pero hindi ko magawa. Sa loob ng liwanag, naririnig ko ang tinig ni Mama, huwag kang magtiwala sa mga ngumingiti sa ilalim ng buwan, tumingin ako kay Marco. Ngumiti siya. Parehong ngiti. Pero may luha. Kung kailangan ako, hayaan mo na, Lara, sabi niya. Basta't matapos na to, umiling ako. Hindi. Hindi ganito dapat. Pero sa bawat segundo, lumalakas ang mga kampana. Lumalabo ang paligid. Ang mga anino nagiging laman. May mga kamay na umaabot. Tapusin mo na, sigaw ng albularyo. Ilubog mo ang mutya. Pero hindi ko magawa. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat, tumingin ulit si Marco sa akin. Sa huling sandali, walang salita, walang takot, puro kapatawaran. Tapos, isang malakas na sigaw. Isang ilaw na pumutok.
At pagdilat ko, mag-isa na ako. Ang bahay, abo na. Ang mutya, itim na. At sa hangin, naririnig ko pa rin ang mga kampana. Mabagal. Malayo. Tumingin ako sa langit. Buwan ulit. Parehong buwan. At sa gilid ng aking paningin, may aninong dumaan, pamilyar, nakangiti, may lampara sa kamay. Si Marco. At sa hangin, narinig ko ang parehong bulong, babalik ka rin sa ilalim ng buwan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala ron, sa gitna ng abot-alikabok. Ang lahat ng ingay parang nilamon ng hangin. Walang tunog, walang galaw, pati ang sarili kong paghinga, parang ayaw nang marinig. Ang tanging naiwan, yung amoy ng nasunog na kandila at yung mutya. Ngayon, hindi na ito kumikislap. Kulay abo, parang bato. Pero habang tinititigan ko, may pumutok na liwanag sa gitna nito, isang pulso, parang puso na muling tumitibo. Dahan-dahan kong narinig ulit yung tinig na matagal ko nang gustong kalimutan. Ang dugo ay hindi pumipili. Napapikit ako. Mama, mahina kong tawag, pero alam kong wala na siyang maririnig. Hanggang sa may kumaluskos sa likod ko. Mabilis. Paunti-unti, parang may naglalakad ng walang paa. Nang lingunin ko, wala naman akong nakita. Pero sa lupa, may mga bakas ng paa, papunta sa akin. Marco, tawag ko, bagaman alam kong hindi na siya pwedeng bumalik. Walang sumagot, pero naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Mainit. At nang lingunin ko, siya nga. Pero hindi na siya yung Marco na nakilala ko. Maputla na ang balat, malamlam ang mga mata, at yung ngiti niya. Yung ngiti na dati kong kinapitan kapag takot ako, ngayon nakakatindig balahibo na. Bumalik ka, mahina kong sabi. Buhay ka. Ngumiti siya, pero walang saya. Hindi ako umalis. Napatras ako, pero hawak pa rin niya ang kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko sa'yo dati, di ba, bulong niya. Na baka ako ang kailangan nilang ialay. Hindi kita hinayaan, hindi mo rin ako nailigtas, putol niya. Dahil hindi mo alam ako talaga ang dahilan kung bakit ka nandito. Nanginig ang tuhod ko. Ano? Lara, sabi niya, mahina pero malinaw, ako ang nagdala sa'yo rito. Ako ang nagsabi sa kanila na babalik ka. Dahil kung hindi, hindi matatapos ang sumpa. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang dugo mo. Para akong tinusok sa dibdib. Bakit mo ginawa to? Halos pasigaw kong tanong. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tumingin siya sa lupa, parang nahihiyang bata. Kailangan ko. Akala ko kapag dinala kita rito, matatapos na yung sakit. Akala ko mawawala na sila. Pero nagkamali ako. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, parang may bagyong humahampas. Lahat ng sakit, lahat ng alaala, lahat ng tiwala, bumagsak ng sabay. Ginamit mo ako, sabi ko, nanginginig ang boses. Pinaniwala mo akong pareho tayong biktima. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari, sagot niya, desperado. Naisip ko lang, baka kung makuha nila ang dugo mo, mapatahimik na sila. Pero hindi nila sinabi na pati ako, napahinto siya. May luha sa mata niya, pero parang hindi tao ang gumagalaw sa loob niya. Pati ako, kailangan nilang kunin. At doon ko nakita, may mga itim na ugat sa lid niya, gumagapang paakyat sa mukha. Marco, hindi mo na ako maililigtas, sabi niya, lumalayo. Pero ikaw, maaari ka pang tumakbo. Dalhin mo iyong mutya, itapon mo sa ilog. Hindi, sabi ko. Hindi kita iiwan ulit. Lara, sigaw niya. Hindi mo naiintindihan. Kapag hindi mo ginawa, mauulit lang to, paulit-ulit, gaya ng pista. At doon ko naramdaman ang hangin biglang lumamig. Sa di kalayuan, may mga kampanang tumunog. Parehong ritmo, parehong oras, parang mula sa loob ng utak ko. Tumingin ako sa paligid. Ang mga abo gumagalaw.
Ang mga anino bumabangon. Mga hugis tao, walang mukha, pero pamilyar. Mga taong matagal nang nawala sa baryo. Mga nawawala tuwing pista. Sabay-sabay silang naglakad papunta sa amin, mabagal, walang tunog. Parang naglalakad sa ilalim ng tubig. Hinawakan ni Marco ang kamay ko ulit. Huwag kang lalapit. Kapag nakalapit sila, wala nang balik. Ngunit sa bawat sandaling lumalapit sila, nararamdaman ko rin ang mutya sa kamay ko, umiinit, nagbabago. Dati liwanag to. Ngayon, may kulay itim na usok na lumalabas dito. Marco, sabi ko, nanginginig. Ang mutya, tiningnan niya. Iyan ang puso ng sumpa. At ngayon, ikaw na ang laman niyan. Biglang bumigat ang paligid. Hindi ko alam kung umiikot ang mundo o ako lang ang lumulubog. Lahat ng anino huminto. Tapos isa sa kanila lumapit. Isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputi. Pamilyar ang mukha. Mama, ngumiti siya. Pero hindi yung iting kilala ko. Anak, hindi ako ang akala mo. Anong ibig mong sabihin? Ang dugo ko ang nagbukas ng daan noon. Pero ikaw ang magtatapos. Paano? Tanong ko, umiiyak. Ano nung gusto mong gawin ko? Ngumiti siya ulit. Sakripisyo. Napaluhod ako. Hindi ko kaya ulit, man hindi mo kailangan kaya, sabi niya. Kailangan mo lang pumili. At sabay-sabay na lumakas ang mga kampana. Pumutok ang hangin, umalon ang lupa. Lahat ng anino lumuhod. Si Marco, unti-unting nagiging usok. Lara, sigaw niya. Gawin mo na. Pero sa halip na itapon ko ang mutya, pinigilan ko. Hindi. Hindi ko na ulitin yung ginawa mo noon. Hindi ako papayag na may mamatay ulit. Sumigaw ang mga anino, parang libo-libong boses. At sa gitna ng sigaw, narinig ko ulit ang pamilyar na bulong, babalik ka rin sa ilalim ng buwan. Nang tumingin ako kay mama, wala na siya. Puro usok na lang. Pero sa lupa, may naiwan isang singsing. Yung suot niya noong huli ko siyang nakita. Kinuha ko yon, inilagay sa daliri ko. At nang tumama yung mutya sa singsing, kumislap silang pareho, liwanag at dilim, nagsanib. Sa saglit na yon, nakita ko ang lahat. Ang nakaraan, ang pista, ang dugo, ang sumpa. Nakita ko kung paanong paulit-ulit nilang isinasagawa ang ritual, taon-taon, ibang mukha, parehong kaluluwa. Ako ang alay na hindi kailanman natatapos. Hindi ito totoo, sabi ko, nanginginig. Hindi ito pwedeng totoo, ngunit sa likod ko, narinig ko ulit ang boses ni Marco. Mababa, pamilyar, pero ngayon may halong lungkot at galit. Totoo, Lara. At alam mo kung bakit. Tumingin ako sa kanya. Ngayon, wala na siyang katawan, usok na lang na may mukha. Bakit? Kasi ikaw si Mama. Halos hindi ko marinig ang sarili kong sigaw. Hindi. Hindi ako siya. Sa bawat pista, bumabalik ka sa bagong anyo. Sa bawat ritual, ikaw ang pinipili ng buwan. Ikaw ang laging bumabalik. Tumulo ang luha ko. Hindi ko maalala kasi ganon ang sumpa, sagot niya. Nakakalimutan mo para ulitin mo ulit. At doon ko naramdaman ang singsing sa daliri ko, umiinit. Ang mutya, nagdidilim. Ang mga anino, nagsisimulang sumayaw. Paano ko matatapos to? Tanong ko, halos pabulong. Ngumiti si Marco, marahang lumapit, halos wala ng anyo. Sa susunod na pista huwag ka nang sumama. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng ito mauulit. Pero sa susunod, baka may makaalala. Lumapit siya sa mukha ko, parang hangin na dumaan sa balat ko. Patawarin mo ako, sabi niya. Kung nagawa kong ipagkanulo ka. Hindi mo naman alam, sagot ko, mahina. Hindi mo kasalanan. Pero nang maglaho siya, narinig ko ang huling bulong,
tao lang ako, pero bakit ganon ang tingin mo sa akin? Bumalik ang linya. Mas masakit, mas totoo. Ngayon, mag-isa na ulit ako. Wala nang liwanag, wala nang kandila. Ang mutya, itim na parang abo. Ang singsing, kumikislap lang tuwing tatama ang buwan. Sa labas, tahimik na uli ang baryo. Parang walang nangyari. Parang wala akong nakita. Pero sa di kalayuan, sa gitna ng hangin, naririnig ko pa rin yung mga kampana. Mabagal. Pareho pa rin ang tono. At sa bawat tunog, naririnig kong muli ang tanong na ayaw ko nang sagutin, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Sa gabing yon, nakatingin lang ako sa buwan. Walang luha, walang sigaw. Pero sa salamin, may isa pang mukha na nakatingin pabalik, mumiti. Hindi ko na alam kung ako pa yon. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig lang sa buwan. Parang huminto ang mundo. Parang nakalimot na rin akong huminga. Pero habang tumatagal, napansin ko yung paligid, hindi na tahimik. May mga bulong na bumabalik, paunti-unti, mahina, pero malinaw. Babalik ka rin sa ilalim ng buwan, dahan-dahan kong inangat ang mutya. Kanina, kulay abo ito, parang patay. Pero ngayon, muling nagliliwanag. May halong dugo ang liwanag, parang buhay na ulit. Sa bawat pintig nito, nararamdaman kong may gumigising sa loob ko. Isang bagay na matagal nang natutulog o matagal nang pinipigilang gumising. Bigla kong naramdaman ang hangin, malamig, matalim. Tapos may sumingit na tunog sa paligid. Mga kampana ulit, pero ngayon mas mabilis, mas marahas. Parang sigaw ng mga kaluluwang gustong makawala. At doon ko siya nakita. Sa gitna ng dilim, sa pagitan ng mga aninong nagsasayaw sa usok, may isang figura. Isang nilalang na halos tao, pero hindi. Balat niyang parang abo, buhok na parang abo rin, at mga mata, puro dilim. Nakangiti siya. Ang pista. Natapos na ang ritual, sabi niya, boses na parang mula sa ilalim ng lupa. Pero hindi pa ang dugo. Napalunok ako. Bakit hindi niyo na lang ako tapusin? Ngumiti siya, mabagal, parang alam niyang iyon mismo ang gusto kong marinig. Dahil hindi ikaw ang dapat matapos, Lara. Ikaw ang dapat magsimula. Lumingon ako at doon ko nakita si Marco. Nakatayo sa likod niya, nakayuko, parang isa sa mga anino. Marco, tawag ko, pero hindi siya sumagot. Lumapit ako ng isang hakbang, pero sa bawat hakbang ko, lumalapit din yung mga anino. Mga mukha ng mga taong nawala noon, mga dating nakangiti, ngayon wala ng anyo. Lara, sabi ng nilalang, itong pista ay hindi tungkol sa kamatayan. Tungkol ito sa pag-ulit. Sa pagsisimula muli. At ikaw ang kailangang magpatuloy. Hindi ako, sabi ko, nanginginig. Hindi ako ang pinili. Tama ka, sagot niya. Hindi ka pinili. Ikaw ang pumili. Nalaglag ang mutya sa kamay ko. Sa lupa, tumama ito sa bato at pumutok ang liwanag. Nagbago ang anyo nito mula sa simpleng bilog, naging hugis puso. Pero itim. Buhay pero madilim. At doon ko naintindihan, hindi ito simpleng alay. Isa itong pintuan. Ang mutya ay ako. Nang maramdaman ko yon, biglang sumakit ang dibdib ko. Para akong hinihiwa mula sa loob. Ang bawat tibok ng puso ko, naririnig ko sa tenga ko, mas malakas, mas mabilis. Lara, boses ni Marco, mahina. Huwag mong labanan. Anong sinasabi mo? Halos mapunit ang boses ko. Kapag nilabanan mo, lahat mawawala. Pero kung tatanggapin mo, baka may mailigtas ka. Tumingin ako sa kanya. Gaze moment. Yung mga mata niya puno ng lungkot. Hindi siya sumisigaw, pero alam kong nasasaktan siya. Alam kong hindi na siya tao. Pero sa titig niyang iyon, naroon pa rin yung Marco na minahal ko, yung taong tumawa kasama ko, yung nagtakip ng tenga ko tuwing may kulog.
Hindi ko kaya, sabi ko. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Ngumiti siya. Baka kailangan mong mawala para ako naman ang makaalis. At bago ko pa siya masagot, humakbang siya sa gitna ng apoy. Marco! Huwag! Ngunit huli na. Sa isang iglap, tinamaan siya ng liwanag mula sa mutya. Ang buong katawan niya parang binubura ng hangin. Hindi siya sumigaw pero nakita ko ang sakit. Ang apoy tumagos sa kanya, pabalik sa akin. Nang mawala siya, ang mga anino sa paligid lahat tumigil. Ang mga kampana huminto. Ang buwan nagdilim. Akala ko tapos na. Pero doon nagsimula ang lahat. Mula sa ilalim ng lupa, may umuusbong na mga kamay, mahahaba, itim, parang gawa sa usok. Hinahabol nila ako, parang gusto nila akong isama. Tumakbo ako, pero sa bawat hakbang ko, lumalakas ang bulong. Babalik ka rin sa ilalim ng buwan, nakabalik ako sa lumang bahay. Nasusunog pa ang mga pader, pero naroon pa rin yung altar. Sa ibabaw, may mga kandilang hindi nauubos kahit binabayo ng hangin. Hinawakan ko ulit ang mutya. Sa loob nito, nakita ko ang mukha ni Marco, hindi na nilamon ng dilim, nakangiti lang. Kung kaya mong magsimula, tapusin mo na, parang boses niyang galing sa loob. Naiyak ako. Hindi ko alam kung paano. At bigla kong naalala yung singsing. Kinuha ko ito, at sa ilalim ng liwanag ng mutya, tumunog ito. Parang tibok ng puso. Parang sagot. Naisip kong baka ito mismo ang kailangan kong ialay. Hindi si Marco, hindi ako. Kundi yung koneksyon naming dalawa, yung pagmamahal na nagdudugtong sa sumpa. Dahan-dahan kong inilapit ang singsing sa mutya. Nang magdikit sila, sumiklab ang liwanag na halos pumutol sa hangin. Sa isang iglap, bumukas ang lupa. Ang mga anino sumigaw. Ang hangin nagliyab. At mula sa gitna, lumitaw ang mga mata ng nilalang, galit, gutom, at nasasaktan. Hindi mo pwedeng putulin ang simula, sigaw niya. Hindi ko pwedeng putulin, sagot ko, pero pwede kong palitan. Hinawakan ko ang mutya, piniga ko sa dibdib ko, parang pilit kong sinasalin sa sarili ko. Masakit, parang sinusunog ang laman ko mula sa loob. Pero hindi ako bumitaw. Sa huling sandali, naramdaman kong umikot ang paligid. Ang mga kampana, sabay-sabay na tumunog. Lahat ng kandila, sabay-sabay na sumindi. Ang mga anino, naglaho. At sa gitna ng apoy, nakita ko ang mukha ni Mama, nakangiti, pero ngayon mapayapa. Anak, sabi niya, natapos mo na. Umiti ako kahit puno ng luha. Hindi ko natapos, mabinago ko lang. Lumapit siya, hinawakan ang pisngi ko. Sapat na yon. Pero bago pa siya tuluyang maglaho, biglang bumalik ang isa pang boses. Lara, si Marco. Tumingin ako sa paligid, pero wala na siya. Hangin lang. Pero sa ilalim ng abo, may naiwan ang lamparan niya. Yung lagi niyang dala, yung sinindihan niya sa unang gabi ng pista. Pinulot ko ito. Paghawak ko, bigla itong nagliyab. Maliwanag pero hindi nasusunog ang balat ko. At sa liwanag na yon, nakita ko ang sarili ko sa salamin sa dingding. Pero hindi na ako yung dati. Ang mga mata ko may bahid ng itim, gaya ng sa mga anino. Ang balat ko parang naglalagablab sa loob. Hindi natatapos ang dugo, bulong ko sa sarili ko. Nagbabago lang ng anyo. At biglang may kumaluskos sa labas. Bumalik ang hangin pero hindi na malamig, mabigat. Paglabas ko, nakita kong maliwanag na uli ang langit. Wala nang mga kampana, wala nang anino. Pero sa gitna ng plaza, may mga tao. Mga bata, mga matatanda, lahat nakangiti. Parang walang nangyari. Parang pista ulit. Ngunit may kakaiba, lahat sila may lampara sa kamay. Lahat may isang ngiti. Lumapit sa akin ang isang bata. Ate, salamat. Bumalik na ang pista.
Anong pista? Tanong ko. Umiti siya at doon ko nakita ang mga mata niya itim. Tulad ng sa nilalang. Napatigil ako. Tumingin ako sa lampara ni Marco. Sa loob ng apoy nito, nakita kong kumikislap ulit ang mutya, buhay pa rin. At sa hangin, narinig ko ulit yung boses ni Marco, ngayon mahina, halos hangin na lang, sa susunod na pista huwag ka nang sumama. Ngunit habang nakatayo ako sa gitna ng mga ngiti, alam kong huli na. Dahil sa bawat ilaw ng lampara, may pulso. Sa bawat pulso, may tibok. At sa bawat tibok, naririnig kong muli, babalik ka rin sa ilalim ng buwan, tumingin ako sa langit. Buwan pa rin. Parehong bilog. Parehong ilaw. Pero ngayon, tila ako na ang nakatingin mula ron. At sa huling sandali bago magdilim ang lahat, nakita ko ang sarili kong ngiti sa salamin ng lampara, hindi na akin. Tahimik ang mundo pagkaraan ng liwanag. Wala akong marinig kundi ang mahina kong paghinga at ang dahan-dahang paglapag ng abo sa lupa. Parang niyebeng itim na gumagapang sa paligid, pinupuno ang bawat bitak ng lupa, bawat sugat ng hangin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaluhod doon. Mainit pa ang lupa, nanginginig pa ang mga daliri ko. Pero ang buwan ay buo na ulit. Maliwanag, mapayapa. At sa ilalim nito, parang ako lang ang natira. Marco, tawag ko, halos hindi na lumalabas ang boses. Pero walang sumagot. Tanging tunog ng apoy at abo lang. Sa tabi ko, naroon pa rin ang lampara. Tahimik, walang liwanag, pero mainit sa palad ko. Ang mutya sa loob nito, hindi na kasing kinang ng dati. Ngayon, kulay abo na lang siya, parang abo ring nagkatawang bato. Pero kahit ganoon, naramdaman ko pa rin ang pintig. Mabagal, mahina, pero buhay. Inangat ko ito sa harap ng mukha ko. Tapos na ba? Bulong ko, pero walang sagot. Tumayo ako, dahan-dahan. Wala na ang altar, wala na rin ang mga kandila. Ang mga bahay sa paligid, puro abo at anino na lang. Pero habang naglalakad ako palabas ng baryo, napansin kong may mga tunog ng buhay sa malayo. Mga tao. Pagdating ko sa plaza, nandoon sila, mga kababayan kong nawala noong unang gabi ng pista. Nakaupo sila, nag-uusap, nakangiti, parang walang nangyari. Pero lahat sila may tig-isang lampara sa kamay. Lahat may parehong mahina pero iisang pulso ng liwanag. Nilapitan ako ni Aling Rosa. Lara, sabi niya, akala namin wala ka na. Ngumiti ako, mahina. Ako rin po. Tumingin siya sa lampara sa kamay ko. Ang ilaw na yan. Yan ba ang galing kay Marco? Hindi ako nakasagot agad. Pero tumango ako. Napayo ko siya at mumiti. Hindi lahat ng nawala talaga. Pagkatapos noon, tumulong ako sa mga tao. Nagtayo kami ulit ng mga bahay, naglinis ng abo, nagtanim ng panibago. Araw-araw, parang may bagong simula. Pero sa bawat gabi, tuwing sumisilip ang buwan, naririnig ko pa rin ang mga kampana. Hindi na kasing lakas, pero naroon pa rin, parang paalala. Minsan, nakaupo ako sa labas, hawak ang lampara ni Marco. Hindi ko na ito sinisindihan, pero kapag malapit na maghating gabi, kusa itong umiilaw. Doon ko naririnig ang mga bulong, hindi na nakakatakot ngayon, parang mga tinig lang ng nakaraan na ayaw pa ring tuluyang magpaalam. Isang gabi, habang nakatingin ako sa liwanag ng lampara, nakita ko sa loob ang anino ni Marco. Hindi malinaw pero sapat para magpatigil ng tibok ng puso ko. Nakatingin siya sa akin, nakangiti, yung ngiting lagi niyang dala sa unang pista noon. Hindi ko alam kung paano ko kakalimutan ka, bulong ko. At parang sagot, kumislot ang liwanag, tapos biglang namatay. Pagkaraan ng ilang buwan, unti-unting bumalik ang baryo sa dati. May mga bata nang tumatakbo ulit sa daan, may mga tanim na ulit sa bukid, may tawa na ulit sa bawat pintuan. Pero lahat, tuwing pista, sabay-sabay pa ring nagsisindi ng lampara.
Hindi para magpugay kundi para maalala. Sabi nila, simbolo raw iyon ng pag-asa. Pero ako, alam kong higit pa ron. Isang gabi, dumalaw ako sa puntod ni Mama. Dala ko ang lampara. Nilapag ko ito sa tabi ng pangalan niya at umupo. Ma, sabi ko, kung nandyan ka pa, sana alam mong tapos na ang lahat. Tumingin ako sa paligid, sa mga punong dating ginamit sa ritual, sa mga kandilang hindi na sinisindihan, sa mga alay na ngayon ay bulaklak na lang. Tapos na, ma, pero parang may natira pa. Huminga ako ng malalim. Sa dulo ng paningin ko, sa pagitan ng mga anino ng gabi, may nakita akong hugis tao. Hindi malinaw. Hindi rin gumagalaw. Pero nakatayo lang doon, nakatingin. Hindi ako lumingon. Ayokong makita. Ayokong masiguro. Kinabukasan, may batang babae ang lumapit sa akin. Ate Lara, sabi niya, may nakita po akong bato sa gilid ng ilog. Parang may ilaw. Inabot niya sa akin. Isa yung maliit na mutya, kulay abo, pero may kislap ng pula sa loob. Nakita mo to saan? Tanong ko. Doon po, kung saan daw unang lumitaw ang buwan noong pista. Naramdaman kong lumamig ang hangin. Hindi ko alam kung dapat kong itapon o itago. Pero sa dulo, inilagay ko na lang ito sa tabi ng lampara. Magkasama. Tahimik. Sa mga sumunod na taon, natutunan kong tanggapin ang katahimikan. Natutunan kong mabuhay kahit may bakas pa ng dilim. Hindi ko na tinanong kung bakit ako ang naiwan o bakit ako ang pinili. Siguro kasi, minsan, hindi tanong ang kailangan ng sagot, kundi pag-intindi. Isang gabi, habang binabantayan ko ang mga batang naglalaro sa ilalim ng buwan, napansin kong isa sa kanila may dalang maliit na lampara. Parehong-pareho sa akin. Lumapit ako. Kanino mo nakuha yan? Tanong ko. Ngumiti siya. Binigay daw sa amin ni Kuya Marco, sabi niya huwag daw naming papatayin kahit umaga. Napatigil ako. Sino si Kuya Marco? Ngumiti lang siya ulit tapos tumakbo palayo, sabay tawa. Yung laging nandyan sa may ilog. Yung nakabantay sa buwan. Natahimik ako. Tumingin ako sa langit at sa sandaling iyon, parang naramdaman kong naroon nga siya. Hindi bilang anino kundi bilang liwanag. Kinagabihan, bago matulog, sinindihan ko ulit ang lampara. Sa loob nito, kumikislap pa rin ang mutya. Hindi na abo, hindi na pula ngayon, parang pinaghalong liwanag ng araw at buwan. Salamat, bulong ko. Hindi mo ako iniwan. At doon, marahang humina ang apoy, parang sagot. Sa susunod na pista, walang ritual, walang dasal ng dugo. Tanging musika, tawa, at mga lamparang nakasindi sa bawat sulok ng baryo. Ang hangin, hindi na mabigat. Ang mga kampana, tunog ng paggunita, hindi ng panawagan. Pero habang nakatayo ako sa gitna ng mga tao, naramdaman kong may kakaibang lamig na dumaan sa batok ko. Tumigil ako. Tumingin sa buwan. At doon ko napansin, para bang may aninong dumaan sa harap nito. Saglit lang, pero sapat para mapahigpit ang hawak ko sa lampara. Tumawa si Aling Rosa sa tabi ko. Parang natatakot ka pa rin, Hija, sabi niya. Ngumiti ako, pilit. Hindi po. Sanay na siguro. Hindi na babalik yon, sabi niya. Tapos na ang sumpa. Tumingin ako sa lampara. Sa loob ng liwanag nito, may bahagyang pulso, isang tibok lang, pero malinaw. Humina ako ng malalim. Napo, sabi ko, mahina. Tapos na nga. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung alin ang totoo, yung katahimikan ng gabi, o yung bulong na naririnig ko pa rin tuwing sumasapit ang hating gabi. Kasi minsan, habang lahat ay tulog, naririnig kong muli ang pamilyar na linya. Hindi na boses ng takot, kundi ng paalala, babalik ka rin sa ilalim ng buwan, at sa bawat pag-ulit noon, hindi ko na alam kung dapat akong matakot o ngumiti.
Dahil baka nga, gaya ng sabi ng matanda, tapos na ang sumpa. O baka nagsisimula pa lang.